Iniharap ako ng aking asawa bilang katulong sa bahay sa isang grand gala dinner habang ang kanyang krida ay tinawag niyang asawa. Hindi nila alam. Ako ang may-ari ng buong korporasyon. Inihiya ko sila at pinaalis sa harapan lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat na kayo ay kasama ko ngayon. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang malaman saan kayo nanggagaling. Pakibahagi sa mga komento ang inyong lungsod o bayan. At ngayon, hayaan ninyo akong dalhin kayo sa loob ng kwentong ito. Ang makinang na aranyang kristal na nakasabit sa kisamingang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay bulag-bulag, nakakalat ng mga prismang liwanag sa daan-daang kinatawan ng pinakamataas na antas ng lipunang Pilipino. Amoy mahal na champagne ang anggan, sariwang sampagita at mabiga na halimuyak na ambisyon. Nakatayo ako sa lilim ng isang malaking marmol na haligi, hawak ang isang basong tubig na mainit na namumutla ang mabuko ng aking mga daliri. Nakasimpla akong itim na bastida, isang maluwag, walang hugis na damit na kinuha ko mula sa kailaliman ng aking aparador gaya ng utos sa akin. Pakiramdam ko ay maliit ako, hindi nakikita. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang isang malamig, matalas na galit na nagsisimulang makristal sa gitna ng aking dibdib. Sa kabilang dako ng bulwagan, sa mainit na liwanag ng mga spotlight, nakatayo ang aking asawa na si Rodrigo. Perpekto ang itsura niya sa kanyang itim na barong Tagalog na espesyal na tinahi, na alam kong nakakahalaga ng higit pa sa buwan ng gastusin sa bahay na ibinibigay niya sa akin. Tumatawa siya, inihahagis ang ulo niya, sa paraang palalupi na dating nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi siya tumatawa kasama ako. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakabalot sa baywang ng isang babaeng nakabihis ng mapusyaw na pulang gown, si Criselda. Siya ay bata, maliwanag, at tumitingin sa kanya ng matang nagtatanghal ng pagsamba at tagumpay. Makasama silang mukhang isang gintong, makasama ang sagisag ng tagumpay at kinabukasan ng East Group Holdings, ang korporasyon na nagtataglay ng pangalan ng aking pamilya. Napansin ko kung paano lumalapit sa kanila si Ginoong Villanueva, isa sa pinakamahalagang mamumuhunan ng kumpanya. Huminto ang aking hininga sa lalamunan. Si Ginoong Villanueva ay isang matandang kaibigan ng aking yumaong ama. Kilala niya ako mula pagkabata, kahit hindi na kami nakikita sa maraming taon. Kung makilala niya ako, ang lahat ng itinayo ni Rodrigo, ang bahayang baraha na ito, ang farsang ito ay magsisimulang gumuho agad. Nakita ko kung paano dumausdos ang mga mata ni Ginoong Villanueva sa bulwagan at tumigil sa akin, may lumitaw na pagkilala sa kanyang tingin. Iniling niya ang kanyang ulo nang may pagtataka at itinuro ako. Nakita ko kung paano kumupas ang mukha ni Rodrigo. Lumitaw ang takot sa kanyang mata, hilaw at nangangamba. Tumingin siya mula kay Ginoong Villanueva patungo sa akin at pagkatapos kay Criselda. May ilang segundo siyang magpapasya. Maari niyang sabihin ang katotohanan. Maari niyang sabihin, iyan ang aking asawa, si Anna. Maari pa niyang mabait na magsinungaling at sabihin na kamag-anak ko siya. Sa halip, gumawa si Rodrigo ng isang bagay na hindi mapatatawad. Tumawa siya ng kinakabahang pagamak, kumaway sa akin na parang isang aligang asong nakapasok sa mahal na restaurant. "Oh, siya," sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig sa ibabaw ng mahinang jazz. "Huwag kayong mag-alala tungkol sa kanya, Ginoong Villanueva, si Anna lang iyon, siya ang aming katulong sa bahay. Medyo mabagal siya, ngunit minsan tumutulong sa paglilinis. Nagpunta lang siya para ibigay ang masusi na nakalimutan ko." Parang huminto ang oras. Hindi tumigil ang ingay ng mga usapan sa paligid namin, ngunit para sa akin, nanahimik ang mundo. Katulong. Ang salitang umalingaw-ngaw sa aking utak na tumatalbok tulad ng bala sa isang bakal na silid. Pagkatapos ng 2 taon ng kasal, pagkatapos ng 2 taon ng pahuhugas ng kanyang damit, pagluluto ng kanyang pagkain, at pagsuporta sa kanyang mapangarap mula sa lilim, naibalik ako sa isang utusan. Mukhang nagugulat si Ginoong Villanueva ng ginggiwi, ngunit hindi pa tapos si Rodrigo sa pagukay ni kanyang sariling libingan.
Lumingon siya kay Criselda, hinila siyang mas malapit hanggang ang kanyang katawan ay nakadikit sa kanyang tagiliran. Ngumiti siya sa mamumuhunan, inilabas ang dibdib ng may mapagmataas na pagmamalaki. At ito, anunsyo ni Rodrigo, ang kanyang boses ay punong kumpiyansa. Ito ang babaeng nais kong makilala ninyo. Ito si Criselda, ang aking kasosyo, ang aking kaluluwa, at ang aking magiging asawa. Narinig ang isang hininga mula sa maliit na grupong ng tao. Naktawa si Criselda na kunwaring mahiyain at sumiping sa kanyang balikat, inilantad ang isang brilyanteng singsing na kumislap ng agresibo sa ilalim ng mailaw. Isang singsing na hindi ko pa nakita kailanman. Iyon ang huling suntok, ang huling pagkakabali. Ang pader na itinayo ko upang pigilin ang aking mga luha, kabiguan, at galit sa nakalipas na 2 taon sa wakas ay pumutok, ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako sumiga. Hindi ako tumakas sa kahihiyan, gaya ngang malinaw na inaasahan ni Rodrigo na aking gagawin. Sa halip, isang bagay sa loob ko, isang bagay na sinaunang, matibay na malalim kong inilibing kasama ang aking tunay na pagkakakilanlan ay nagising. Maingat kong inilagay ang aking basong tubig sa tray ngang isang dumadaang waiter. Pinintok ko ang tela ng aking murang itim na bestida. Iniabot ko ang aking mga kamay sa aking buhok at tinanggal ang garter. Pinahintulutan ang aking madilim na mga buhok na mahulog sa aking likod. Itinayo ko ang aking baba at lumakad. Hindi ako lumakad patungo sa labasan, lumakad ako direkta patungo sa entablado. Tila naramdaman ng karamihan ang pagbabago sa kapaligiran, nagbukas ng daan para sa akin habang gumagalaw ako ng may pusang kagandahan, at lumaki ang mamata ni Rodrigo nang makita niya akong papalapit. Nalituhan siya, pagkatapos ay natakot. Bumubulong siyang salitang tigil, ngunit tinitignan ko siya ng walang pakialam. Umakyat ako sa mga hagbang patungo sa entablado, tumahimik ang orkestra. Lumagay ngang malalim na katahimikan sa bulwagan, ang mabigat na katahimikang nauna sa bagyo. Lumapit ako sa naguguluhang MC, isang batang lalaking tila malapit ng matumba at malambot ngunit matibay na kinuha ang mikropono mula sa kanyang kamay. Isang segundo, may ingay ang mikropono, isang tunok na tumagos sa katahimikan bago ko ito pinatatag. Tumingin ako sa dagat ng mamukhang mga direktor, mamumuhunan, empleyado at pagkatapos ay tumigil ang aking tingin kay Rodrigo na ngayon ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay isang maskarang takot. Ngumiti ako ngunit hindi ito isang mainit na ngiti. Ito ay ngiti ng isang mamamatay tao. Gumagana ba ito? Tanong ko. Ang aking boses ay mahinaon, malinis, at puno ng autoridad. Bago ko sabihin sa inyo ang sumunod, bago ko sabihin kung paano ko iniluhod ang buong bulwagan, kailangan ko munang magpasalamat sa inyo. O sa inyo kung nakikinig kayo sa ito. Kayo ang aking masaksi, kayo ang hurado. Kung minsan ay minamaliit kayo, kung kayo ay minsan ay ipinagkanulong ang isang taong dapat na nakprotekta sa inyo, alam ninyo ng eksakto kung ano ang aking naramdaman sa sandaling iyon. Bago tayo magpatuloy, pakiusap gawin ninyo akong isang malaking pabor. Pindutin ang button na like at ilagay ang pangalan ng inyong lungsod sa mga komento. Ipaalam sa akin kung saan kayo nakikinig. Ang pagita sa inyong suporta ay nagpapaalam sa akin na hindi ako nag-iisa sa lahat na ito. Nagpapaalaala ito sa akin na may malakas na mga tao sa lahat ng lugar na tumatanggi na magpahintulot sa pang-aabuso. Salamat na kayo ay kasama ko. At ngayon hayaan ninyo akong ibalik kayo sa simula upang ipaliwanag kung paano naging katulong ang isang bilyonaryong tagapagmana sa sariling bulwagan ng kanyang asawa. Upang maunawaan kung bakit nakatayo ako sa entabladong iyon sa bestidang nakakahalaga ng wala pang 200 piso, pinahintulutan ang aking asawang lumaing akin, kailangan ninyong maunawaan kung sino talaga ako. Ang aking pangalan ay hindi lamang Ana Reyes, gayang paniniwala ni Rodrigo. Ang aking tunay na pangalan ay Ana de la Cruz, o mula sa pamilyang iyon na de la Cruz. Ang aking ama ay si Eduardo de la Cruz, isang magnate ng konstruksyon at real estate na nagtayo ng skyline ng Maynila at Makati. Ang aking ina ay si Maria de la Cruz, ang malikhaing pundasyon ng De La Cruz Foundation.
Lumaki ako sa mundong may mga pribadong eroplano, mga gala dinner, at mga taong ngumingiti sa inyo ng ngipin ngunit hindi kailanman mga mata. Nang mamatay ang aking mga magulang sa isang trahedya sa pagmamaneho 10 taon na ang nakaraan, ako ay 28 taong gulang. Nasugatan ako, naliligaw, at biglang naging tanging tagapagmana, ngisang kayamanang napakalaki para sa akin na maunawaan. Naman ako ang lahat, ang real estate, ang portfolio ng stocks, ang koleksyon ng signing, at ang controlling stake sa East Group Holdings. Ngunit ang pamana ay isang dalawang talim na espada. Nagdudulot ito ngang kaginhawahan ngunit nagdudulot din ito ngang gabuitre, at ang pinakamalaking buitre ay si Antonio. Si Antonio ay ang aking nobyo nun. Siya ay kaakit-akit, sopistikado, at tila naiintindihan ang aking sakit ng higit sa sinuman. Hinawakan niya ang aking kamay sa libing. Nakipag-usap siya sa mga mamahayag. Siya ang aking kanlungan. Minahal ko siya. Pinakatiwalaan ko siya nga aking buhay. Ilang linggo na lang bago ang aming kasal ng unang gumuho, ang aking mundo, bumalik ako ng maaga mula sa isang pulong sa mga abogado eng pamana. Pumasok ako sa opisina ng aking ama na tinawag na ng kanyang sarili ni Antonio upang magbigay ng sorpresa. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Narinig ko ang kanyang malakas, mayabang na boses na nag-usap sa telepono. Huwag kang mag-alala tungkol sa prenuptial agreement, Marcelo, sabi ni Antonio, tumatawa habang inikot ang baso ng whisky ng aking ama. Ang tanga-tangang babae ay traumatisado na siya ay pipirmang ngang kahit ano ang ilagay ko sa harap niya. Sa sandaling ang singsing ay nasa kanyang daliri, ililikwida ko ang mga assets. Ibebenta natin ang kumpanya ng pira-piraso. Magiging bilyonaryo ako bago magpasko. At siya ay hayaang umiyak sa isang sanatorium, wala akong pakialam. Mahina siya, Marcelo. Siya ay isang golden goose lang na naghihintay na pilasin. Nanatili akong nakatayo sa koridor. Ang aking dugo ay naging yelo. Golden goose, iyan lang ang aking ikinakahulugan sa kanya. Hindi ka sosyo, hindi magiging asawa, isang deal, isang tseke eng sweldo. Hindi ko siya kinaharap, hindi ako sumigaw, lumabas na lang ako sa bahay, sumakay ako sa kotse at nagmaneho. Tinawagan ko ang pamilyang abogado, si Ginong Santos ang pinakatiwala sa kaibigan ng aking ama at ang aking ninong at sinabi sa kanya, kanselahin ang lahat. Pinutol ko ang pakikipagsosyo sa pamamagitan ng legal na sulat. Hindi na kailanman muling nakausap si Antonio, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang pagtataksil ay sumirang ang isang bagay na malalim sa loob ko. Napagtanto ko na habang ako ay Anna de la Cruz, ang tagapagmana, hindi ko kailanman malalaman kung tunay bang mahal ako niya isang tao. Ang pera ay isang pader, isang hadlang na pumipigil sa tunay na koneksyon. Nagkaroon ako ng malalim, paralyzing na takot na ang bawat lalaking ngumingiti sa akin ay nagbibilang lamang ng aking kayamanan. Kaya't tumakas ako hindi sa pisikal, kundi sa existential. Legal na tinanggap ang apelyido ng aking ina Reyes. Lumayo ako sa pampublikong mukha ng kumpanya, hinirang ang isang board of directors at si Ginong Santos para pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon. Nanatili akong majority shareholder, ang may-ari na may panghuling veto power. Ngunit para sa panlabas na mundo, si Anna de la Cruz ay naging isang recluse, isang socialite na luma sa kalungkutan na nawala sa pampublikong tingin. Bumili akong isang mapayapang apartment sa isang simpleng kapitbahayan sa Quezon City. Nagsimulang magmanehong pangalawang kamay na Vios. Itinanggal ko ang aking ma-designer na damit at alahas sa isang ligtas at nagsimulang magsuot ng simpleng damit. Nais kong maging hindi nakikita. Nais kong maging normal. Natakpuan ko ang kaginhawahan sa aking tunay na pasyon, ang pagpapanumbalik. Gusto ko ang pagkuha ng mga lumang sirang bagay, muebles na itinpon ng matao at pagbabalik sa kanilang buhay. Mayroon itong isang bagay na nagpapagaling sa pag-aalis ng mga layer ng dumi at pinsala upang mailantad ang magandang kahoy sa ilalim. Ito ay isang metapora para sa aking sariling buhay. Sa tingin ko, ginugol ko ang aking mga araw sa isang inuupahang workshop na nangangamoy laka, kahoy na mumo, na punong ng pintura,
at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay. Sinabi ko sa aking sarili na kung muling mag-asawa ako, ito ay para sa pagmamahal at sa pagmamahal lamang. Nais ko ang isang lalaking magmamahal kay Anna, ang tagapanumbalik ng muebles. Kay Anna, ang babaeng nagsusunong tinapay at malakas na tumatawa sa masamang nga pelikula. Nais ko ang isang lalaking walang pakialam sa kayamanan ng De la Cruz. Iyon ang pangarap. Kaya kong lumikha si Ana Reyes. At kaya naman ako ay nahulog ng direkta sa bitak ni Rodrigo. Nakilala ko siya 2 taon pagkatapos ng insidente kay Antonio. Maingat ako, sarado at maprinsipyo. Hindi ako naghahanap ng romansa. Naghahanap lang ako ng isang maayos na tasang kape sa isang maulan na Martes. Pumasok ako sa isang maliit na Dustina Cafe Bookshop malapit sa aking apartment. Inaalog ang aking payong at direktang nabangga siya. Literal na ibinuhos ko ang aking latte sa lahat ng kanyang polo. Halos mamatay ako sa kahihiyan. Inaasahan ko siyang sisigaw, magagalit, hihilingin sa akin na bayaran ang dry cleaning. Sa halip, tumingin siya sa kayumangging mansa na kumakalat sa kanyang dibdib. Tumingin sa akin at sumabog sa pagtawa. Bueno, sabi niya, gumugang ang ngasulok ng kanyang mamata. Sa tingin ko sobrang boring ang polo na ito, kahit paano naibigay mo na ito ng personalidad. Iyon si Rodrigo o kahit paano ang Rodrigo na aking pinagmahal sa simula. Siya ay maganda sa isang malangit na paraan, hindi kasing halos ni Antonio. Tila siya tapat, tila siya mabait. Hindi ko alam nun, ngunit ang natumba na kape ay simulang ang pinakamahal na pagkakamali sa aking buhay. Sa loob ng 6 na buwan ay nabuhay kami sa isang bulang mapayapang kasiyahan. Hindi ito marangya, ngunit tila mayaman. Natatandaan ko ng malinaw ang isang gabi ang aking kaarawan. Kasama si Antonio, ang makaarawan ay gala evening, mga brilyanteng kuwintas, mga photographer. Kasama si Rodrigo, umuulan, at kami ay nasa aking maliit na sala. Inilabas niya ang isang masamang nakabalot na maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Mukhang kinakabahan siya. Alam ko na maliit ito, Anna, anas niya. Nag-ipon ako para sa bagong kotse, kaya medyo mahirap ngayon. Ngunit nakita ko ito at naisip kita. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang simpleng pilak na hair clip sa hugis ng isang bulaklak, tila hindi ito nakakahalaga ng higit sa 500 piso. Ngunit nang ikabit ko ito, nagsisimula ang maluha sa aking mamata. Ito ay malambot at walang pagsasarili. Ito ay tunay. Mahal ko ito, Rods, bulong ko, at sinabi ko ito ng tapat. Pinahahalagahan ko ang hair clip na iyon ng higit sa 10 karatang brilyante na sinubukan ni Antonio na itali sa akin. Sinuot ko ito araw-araw. Ito ay naging simbolo ng aming pagmamahal, isang pagmamahal na hindi kailangan ng para upang mabuhay. O gayon ang aking pag-isip. Nagsama kami pagkatapos ng 1 taon. Lumipat si Rodrigo sa aking apartment dahil kontrolado ang renta. O gayon ang sinabi ko sa kanya sa katotohanan, ari ko ang gusaling iyon, ngunit hindi niya kailangang malaman. Nagbahagi kami nga singil, nagluto ng magkasama, ngunit may magabitak maliliit na bitak na pinili kong balewalain. Naging opsyabo si Rodrigo sa katayuan. Matagal niyang tinitingnan ang mga mahal na sasakyan na dumadaan sa kalye ng may gutom na mukhang nag-aalala sa akin. Matagal siyang nagreklamo tungkol sa kanyang mabos. Tinatawag silang matanga na hindi nakilala sa kanyang katalinuhan. Kung mayroon lang akong isang pagkakataon na makapasok sa isang tunay na kumpanya, sabi niya, naglalakat-lakat sa aming maliit na sala tulad ng East Group Holdings. Kung makapapasok lang ako doon, Anna, papamunuan ko ang lugar na iyon sa loob ng 5 taon. Kailangan ko lang ng pagkakataon. East Group Holdings ang aking kumpanya. Pakikinig sa kanya na pinag-usapan ang aking pamana ng may gayong gutom ay nagbibigay sa akin ng hindi comfortable, ngunit inuri ko ito bilang ambisyon. Nais ko siyang tulungan, nais ko siyang maging masaya. Allah, irahama. Kaya naman ginawa ko ang nag-isang bagay na nangako akong hindi kailanman gagawin. Humila ako nga sinulid. Hindi ko, siyempre, sinabi sa kanya. Tumawag ako kay Ginong Santos mula sa isang disposable phone.
May isang taong nagnangalang Rodrigo Mendoza, nag-a-apply para sa isang junior na posisyon sa marketing. Sinabi ko sa aking ninong, tiyaking ang kanyang resume ay mapupunta sa itaas, ngunit hindi siya dapat malaman na nanggaling ito sa akin. Hindi siya dapat malaman na may koneksyon ako sa kumpanya. Naintindihan. Sigurado ka ba riyan, Anna? Tanong ni Ginong Santos. Ang kanyang boses ay puno nga, alalahanin, mapanganib ang paghahalong iyong dalawang mundo. Kailangan lang niyang pagkakataon. Tito Santos, sabi ko, siya ay may talento. Kailangan lang niyang pagkakataon. Pratrang 2 linggo, umuwi si Rodrigo na nagsisigaong kagalakan. Binuhat niya ako at inikot. Nagawa ko na, nakakuha akong pakikipanayam sa East Group Holdings. Naniniwala ka ba? Tumawag sila sa akin. Nagunwari akong nagulat, nagsaya ako kasama niya, nagluto akong tinapay. Pinanood ko siyang isuot ang kanyang pinakamahusay na suite na lihim kong binayaran na ay Taylor at lumabas na sakupin ang mundo. Nang makuha niya ang trabaho, siya ay nabilhin ng kasiyahan, dobla ang kanyang suweldo, naramdaman niyang hari, at naramdaman ko ang kasiyahan dahil siya ay masaya. Nagpropose siya sa akin 3 buwan pagkatapos niyang magsimulang magtrabaho sa East Group. Nasa ibabaw aming gusali kami, ang nga ilaw ng lungsod ay kumislap sa likod namin. Ito ay romantiko. Ito ay perpekto, sinabi kong nang walang pag-alangan. Wala akong mayalay sa iyo, Anna, sabi niya. Malalim na tinitingnan ako sa mata, ngunit nangangga ko akong magsisikap ng husto. Makakakuha ako ng promosyon. Magtatayo-tayo ng malaking tahanan. Hindi mo na kailangang makbaluktot ng lumang muebles magpakailanman. Bahagya akong nakunot ang no. Gusto ko ang pagpapanumbalik ng muebles, Rods. Alam ko, umiling siya. Ngunit hindi mo na kailangang gawin ito. Ikaw ay magiging isang lady of leisure ang aking asawa. Dapat ko pansinin ang tonong kanyang boses noon. Dapat kong marinig ang pagmamalaki na nakatago sa ilalim ng pag-alaga, ngunit ako ay umibig. Tinitingnan ko ang mundo sa pamamagitan ng rosas na salamin at hindi nakakita ng pulang bandila na marahang lumipad sa harap ko. Ang kasal ay isang maliit na sibil na seremonya. Si Rodrigo, siyempre, nagreklamo. Nais niya ngang malaking selebrasyon, isang bagay kung saan maari niyang imbitahan ang kanyang bagong katrabaho, isang bagay na ipagmamalaki. Ngunit nagpilit ako na mahing mahinahon. Nag-iipon tayo para sa bahay, di ba? Paalala ko sa kanya. Nagpugot siya, ngunit sa wakas ay pumayag, kahit nag-ingat siyang bumili ng mahal na Rolex sa credit para sa malaking araw na nag-angkin na ang isang tao sa kanyang posisyon ay kailangang magmukhang angkop. Bago kami pumirmang sertipikong kasal, binangit ko ang paksang prenuptial agreement. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng aking farsang. Paano ipinapaliwanag ng isang mahirap na tagapanumbalik ng muebles ang isang prenuptial sa isang nagtatayo ng marketing executive? Inupo ko siya sa aming gaspasang mesa sa kusina. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Rods, nais ko tayong pumirma ng prenuptial agreement. Tumawa siya. Isang matalas na tunog. Prenuptial, Anna, tingnan ang paligid. Wala tayong mayroon. Ano ang pinoprotektahan mo? Ang iyong koleksyon ng sandpaper. Ang kanyang tukso ay sumasakit, ngunit nanatili akong matatag. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ito ay tungkol sa prinsipyo. Ang aking ina ay laging nagtuturo sa akin na ang pinansyal na kalayaan ay mahalaga. Nais ko tayong magtayong ating kinabukasan ng magkasama, ngunit nais ko rin ang akin bilang akin at ang iyo bilang iyo. Kung magiwalay tayo, aalis tayo kasama ang dala nating dumating, walang argumentasyon, walang pagtatalo sa ari-arian. Tumingin si Rodrigo sa akin ng may halong ng kasiyahan at awa. Malinaw na naisip niya na mukhang katawa-tawa ako, isang mahirap na babae na nagnanais na kumilos na parang may dignidad. Ngunit pagkatapos ay may kumislap sa kanyang mata. Nag-isip siya tungkol sa kanyang bagong sweldo, sa kanyang magiging bonus, sa kanyang potensyal na milyon-milyon. Nag-iisip siya na siya ang protektado. Alam mo kung ano? Ngumiti siya, sumilaw sa kanyang upuan.
Ito ay talagang matalino, mahal ko. Kikita akong malaking pera sa East Group, tunay na pera. Kung iyon ang nagpaparamdam sa iyong ligtas, sige, lagdaan natin. Ayaw ko na habulin mo ang aking mabonus kung may mangyaring hindi maganda. Pumirma siya nang hindi man lamang nabasa ang maliliit na letra. Hindi niya alam na ang mga assets na hawak ko ng hiwalay ay kinabibilangan ng isang gusaling opisina sa BGC, 3 real estate sa Cebu, isang resort sa Palawan, at daan-daang bilyong piso ng diversified investments. Tinalikuran niya ang kanyang karapatan sa pinakamahalagang kayamanan sa Maynila dahil siya ay sobrang mayabang para maniwala na ang kanyang asawa ay maaring mas malaki kaysa tila. Sa unang 6 na buwan ng kasal, lahat ay maayos, hindi kahanga-hanga, ngunit maayos. Ngunit habang nag-ayos si Rodrigo sa kanyang papel sa East Group Holdings, nagsimula siyang magbago. Ang corporate ladder para sa kanya ay hindi lamang trabaho, ito ay isang relihiyon. Naging obsyabo siya sa hitsura, nagsimulang umuwi ng huli, lagi niyang nasa isipan ang opisina. Walang tigil siyang nagsasalita tungkol sa mga top executive. Mahal na tanghalian, masuit, makotse. Nagsimula siyang gayahin ang ugali ng mga taong hinahangaan niya, mas tiyak. Ang mamababaw, nakakalason na katangian na sa tingin niya ay taglay ng matagumpay ng mga tao. Kailangan mong mag-dress up ng mas mabuti, Ana, sabi niya sa akin isang umaga habang naghahanda akong pumunta sa aking workshop. Walang tiyak na itinuturo sa aking flannel na polo at jeans. Kung makikita kang aking makatrabaho, isipin nilang hindi ko ikaw pinaalagaan. Masama iyon para sa aking imahe. Nagtatrabaho ako sa kahoy at laka. Rods, sagot ko, sinusubukang panatilihin ang kapayapaan. Hindi ako makakasuot ng seda para alisin ang pintura. Bueno, siguro dapat kang mahanap ng ibang libangan, sabi niya, isang bagay na mas malinis tulad ng ayaw ko, floristry o volunteer work. Iyon ang ginagawa ng mga asawa ng mga vice-presidente. Tinawag niya ang aking karera, ang aking pasyon, na isang libangan. Nilunok ko ang insulto. Nagbabayad itong nga bayarin. Rots. Halos, sinabi niyang may pahamak. Ang aking bonus ngayong quarter ay mas malaki kaysa sa iyong kinikita sa isang taon. Hindi ito toto. Ang aking mandibidendo mula sa man-investment sa isang araw ay mas malaki kaysa sa kanyang kikitain sa kanyang buong buhay, ngunit hindi ko ito masabi. Kaya tumango na lang ako at nagbuhos ng kanyang kape. Mabilis na nagbago ang dynamics. Siya ang breadwinner sa kanyang palagay at ako ang dependent. Nagsimula siyang lumikhang isang salaysay kung saan siya ang tagapagligtas na nagliligtas sa akin mula sa kahirapan, at ako ang walang utang na loob na pasanin sa kanyang lig. Tumigil siya sa pagtatanong tungkol sa aking araw. Tumigil siya sa pagtingin sa akin ng may lambing. Ang kanyang mamata ay laging nasa telepono, sinusuri ang email, sinusuri ang mapresyongan stock, sinusuri ang pag-aproba ng kanyang makapantay. Nagsimula siyang itago ang screen ng telepono nang pumasok ako sa silid, ngunit ang pinakamasamang bahagi ay ang financial control. Sa kabila ng prenuptial, mayroon kaming pinagsamang account para sa mga gastos sa bahay. Nagpilit si Rodrigo na pamahalaan ito. Ako ang pinansyal dito, sabi niya, alagaan mo na lang ang iyong sarili. Nagsimula siyang suriin ang bawat piso na ginagastos ko sa mga pagkain. Bakit ka bumili ng organic na manok, Ana? 150 piso na mas mahal. Iniisip mo ba na gawa tayo ng pra? Bumili ka lang masapatos na 10,000 piso, Rods. Iyon ay isang investment. Sigaw niya, pumula ang mukha. Kailangan kong magmukhang matagumpay upang maging matagumpay. Ang manok na ayon ay pag-aaksaya lamang ng aking pera. Ang aking pera lagi na lamang ang kanyang pera. Ngayon naramdaman ko ang aking sarili na lumiit. Naramdaman ko kung paano ang buhay, independiyenteng babae na ako ay unti-unting naging mas maliit, na durok ng bigat ng kanyang lumalaking ego. Sinubukan kong gawing makatwirang. Sinabi ko sa aking sarili na ito ay stress lamang. Sinabi ko sa aking sarili na ang presyon ng East Group ay nakakaapekto sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na kung susuportahan ko siya ng higit pa, kung mamahalin ko siya ng higit pa, ang lumang Rodrigo ang lalaking tumawa nang ibinuhos ko ang kape sa kanya ay babalik.
Ngunit ang lumang Rodrigo ay nawala, o marahil ay wala talaga siyang kailanman. Marahil ang East Group ay hindi nagbago sa kanya, marahil binibigyan lang nito siyang pahintulot na maging kung ano siya talaga, at pagkatapos ay nagsimula ang tunay na pagpapahiya. Nagsimula ito sa kusina kasama ang isang plato ng scrambled eggs. Ang umagang araw na iyon, ang sikat na araw ay bumabagsak sa bintana ng aming apartment, ngunit sa loob ay malamig ang kapaligiran. Nakatayo ako sa kalan, nagluluto nga almusal. Ito ang aking umaga na ritual: scrambled eggs, toast, itim na kape. Ginagawa ko ito araw-araw tulad ng isang sundalo. Pumasok si Rodrigo sa kusina. Ang amoy ng kanyang mabigat na musk na pabango ay dumating bago pa man siya. Siya ay walang kapintasang nakadamit sa isang madilim na berdeng suit. Mukhang siyang 1,000,000. Tumingin siya sa akin sa aking suot na bathrobe at ikunot ang kanyang labi. Umupo siya sa mesa at tumingin sa plato na inilagay ko sa harap niya. Itlog ulit, buntong hininga niya. Itinulak ang plato gamit ang dulong kanyang daliri. Naisip ko na gusto mo ito, sabi ko, sinusubukang panatilihing masaya ang tono. Sinabi mo kahapon na mabuti ang mangga ito. Sinabi kong kaya kumain. Anna, may pagkakaiba. Kinuha niya ang kape, uminom at gumuraying mukha. At ang kape na ito ay lasang putik. Hindi ba tayo makakabili ng coffee maker o makakapunta sa isang bakery tulad ng isang normal na tahanan? Nag-ipon tayo. Mahinahon akong nagsalita. Iyan ang aming pinakasunduan. Ako ang nag-iipon. Itinuit niya ng may paghamak. Ikaw ay gumagastos lang. Naabot niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang bundle ng mga pera. Ibinato niya ang maito sa mesa. Ang masingil ay nakalat sa murang ibabaw. Heto, sabi niya, ang iyong pocket money para sa linggo. Tumingin ako sa pera, 3,000 piso. Rods, sabi ko, naramdaman ang bukol sa lalamunan. Hindi ito sapat. Ang bayarin sa kuryente ay overdue na. Kailangan natin ng mga pagkain at bayad sa internet. Ayusin mo, sabi niya ng may masamang tono, kumamot ng kamay sa mesa. Diyos ko, Anna, alam mo ba kung gaano ako katrabaho? Nandun ako sa labas, nakikipaglaban sa mga pating, sinusubukang itayo ang ating kinabukasan, at pagka-uwi ko, reklamo ka tungkol sa pera. Matuto kang mag-budget, gumamit ng makupon. Gumawang isang bagay na kapakipakinabang sa halip na gugulin ang buong araw sa paglalaro ng iyong mga kahoy na laruan. Ang aking makahoy na laruan ay kamakailan lang ay naibenta sa isang auction para sa 300,000 piso sa ilalim ng isang pseudonym pera na lihim kong ibinigay sa kawanggawa dahil hindi ko ito mauwi nang hindi nakdulot ng kahina-hinala. Ngunit para sa kanya, ako ay isang butas lang sa kanyang nga resources. Pasensya na, bulong ko. Iyon na ang aking pamantayang sagot ngayon. Pasensya na. Tumigil sa pahingi ng tawad at maging mas mabuti na lang. Nagbulong siya, sinusuri ang kanyang refleksyon sa likod ng kutsara. Alam mo, tumingin ako sa mga ibang asawa sa mga corporate event, mga babae na matalino, sopistikado, nakakatulong sa kanilang mga asawa na makipag-network. Ikaw ay nagpapabigat lang sa akin. Ikaw ay isang angkla, Anna. Tumayo siya, naubos ang natirang kape na, ayon sa kanya, kinasusuklaman niya at lumabas na. Makakauwi ako ng huli. Hapunan kasama ang isang kliyente, huwag mo akong hintayin. Hindi niya ako hinalikan nang umalis siya. Hindi niya ako hinalikan sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos na lumabas siya, tumingin ako sa scrambled eggs, lumamig na. Naramdaman ko ang isang luha na dumausdos sa aking mainit, nasusunok na pisngi. Hindi ako umiyak dahil mahirap ako. Umiyak ako dahil ako ang pinakamayamang babae sa Maynila at pinahintulutan ko ang sarili na tratuhin tulad ng isang duha sa aking sariling tahanan. Umupo ako doon at nagisip tungkol sa pocket money. Ito ay isang power play. Nais niyang maging dependent ako. Nais niyang mangailangan akong humingi sa kanyang lahat, magmakaawa para sa mga naiwan upang maramdaman niyang malakas. Ito ay financial abuse puro at simple. Kinuha ko ang pera at inilagay sa garapon na ginagamit namin para sa mga bayarin,
Pagkatapos ay pumunta sa aking lihim na kanlungan isang lumang libro at kinuha ang aking disposable phone. Sinuri ko ang aking bank balance. Ang manumero sa screen ay nakakamangha, 9 na digit. Mabibili ko ang buong residential complex na iyon ngayon din. Mabibili ko ang gusaling kinatatrabahuhan ni Rodrigo. Mabibili ko ang suot na suot niya. Ngunit hindi ko ginawa dahil kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung gaano siya kalalim na pumasok. Kailangan kong malaman kung may natitira bang katubusan sa kanya. Ito ay stress lamang. Siya ay nakakamali lang. Ngunit habang lumilipas ang malinggo, lumala ang kalupitan. Nagsimula siyang tratuhin ako tulad ng kanyang personal na katulong. Plansahin ang aking polo, Anna, at gawin mo itong tama ngayon walang mga kulubot. Kuskusin ang aking sapatos mukhang sirang-sira. Bakit may alikabok sa TV? Ano ba ang ginagawa mo buong araw? Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa akin. Hindi niya kailanman hinipo ako maliban kung para alisin ako sa kanyang daan. Naging isang espiritu ako sa aking sariling kasal at pagkatapos ay nagsimula ang mga paghahambing. Tumigil siya sa paghahambing sa akin sa ibang karaniwan na mga asawa at nagsimulang ihambing sa akin sa isang tiyak na tao. Sa isang tao na nagngangalang Criselda. Gumawa si Criseldang isang kahangahangang presentasyon ngayon, sasabihin niya sa hapunan, ang kanyang mamata ay kumikislap sa paraang hindi nila nagagawa para sa akin sa loob ng maraming taon. Siya ay napaka-intelihente, naiintindihan niya ang merkado. Iyon ay mabuti, sasabihin ko, kinukuha ang pagkain. At napaka-profesional din niyang damit, magpapatuloy siya, nagtatanghal ng pagamak sa aking polo. Lagi siyang perpekto, maari kang matuto ng ilang bagay mula sa kanya, Criselda. Ang pangalan ay nagsimulang lumabas sa bawat pag-usap. Sinabi ni Criselda ito, ginawa ni Criselda iyon. Itinuring ni Criselda ang restaurant na walang lasa. Itinuring ni Criselda ang pelikula na henyo. Naramdaman ko ang lamig na nanirahan sa aking tiyan, hindi ito simpleng pahanga lamang. Kilala ko ang tingin na iyon sa kanyang mamata. Ito ay tingin ng isang gutom na tao, hindi na ako ang pagkain na gusto niya. Ang babae ay nakaalam, lagi tayong nakaalam. Karaniwan ay hindi ito tiyak na katibayan. Sa simula, ito ay pagbabago ng hangin. Ito ang katahimikan na tila mas mabigat. Ito ang telepono na laging nakaharap pababa sa mesa. Si Rodrigo ay nagsimulang bantayan ang kanyang telepono tulad ng kanyang buhay. Dala niya ito sa banyo at natutulog kasama nito sa ilalim ng unan. Kanino ka nakikipag-usap? Tanong ko isang gabi. Trabaho, sabi niya nang may masamang tono. Diyos ko, Anna, tumigil kang ganyan ka-insecure. Trabaho lang ito. Sa alas 11 gabi sa linggo, mahinahon kong tanong. Ang negosyo ay global, Anna, hindi mo may intindihan. Wala kang tunay na trabaho. Ang gaslighting ay unti-unting lumaki, pagkatapos ay naging hayagan. Ngunit nagsimulang lumabas ang mga pisikal na katibayan. Una, ito ay amoy. Lagi si Rodrigo na nagdadala ng malakas na pabango, ngunit isang gabi ay umuwi siya na may amoy ng ibang bagay. Sa ilalim ng kanyang pabango ay isang magaan, matagal na amoy ng vanilla at jasmine. Ito ay pabango ng babae mahal, matamis. Niyakap ko siya nang pumasok siya, inilapat ang aking mukha sa kanyang jacket. Lumayo siya at tumigil. Pawis ako, mabilis niyang sinabi, kailangan kong maligo, mabango ka, sabi ko, sinusubukan siya, sa ibang paraan. Ito ay bagong air freshener sa opisina. Nautal siya, hindi naghahanap ng aking mga mata. Nagpalit sila ng cleaning services provider. Air freshener. Sige, pagkatapos ay ang resibo. Naglalaba akong damit, sinusuri ang mabulsa. Tulad ng dati, nakahanap akong isang kulubot na pirasyo ng papel sa kanyang yatset. Ito ay isang resibo mula sa isang maluhon na butik sa Greenbelt. Resibo para sa isang leather bag. Ang presyo ay 20,000 piso. Bumilis ang tibok ng aking puso sa aking dibdib, 20,000. Sinigawan niya ako para sa pagbiling ng organic na manok, ngunit gumastos ng 20,000 para sa isang bag. Naghintay ako.
ang aking kaarawan ay darating sa susunod na linggo. Marahil ito ay isang sorpresa, marahil sinusubukan niyang bayaran ang kasalanan. Humawak ako sa thread ng pag-asa tulad ng isang lifebuoy. Dumating at lumipas ang aking karawan. Nagbigay si Rodrigo sa akin ng isang card. Walang bag, walang regalo, isang card lamang na may lagda na may pagmamahal. Rods, pasensya na, mahal ko, sabi niya, mukhang pagod. Nahirapan ngayon, hindi matatag ang merkado. Sa susunod na taon, pangako. Tumingin ako sa kanya, hawak ang card, at naramdaman na ang isang bagay sa loob ko ay namatay. Hindi ito tungkol sa kawalan ng regalo. Mabibili ko ang butik na iyon. Ito ay tungkol sa kasinungalingan. Ito ay tungkol sa katotohanang binili niya ang bag na iyon para sa iba gamit ang aming pera-pera na ipinundar ko, pera na inilagay ko sa aming pinagsamang account. Hindi pa rin ako naharap sa kanya. Kailangan kong katibayan, walang mapag-alinlangang katibayan. Hindi ako magiging isang baliw na slositang asawa na maari niyang itapon. Magiging isang tagausig ako. Kinabukasan ay tumawag ako sa pangunahing numero ng East Group Holdings. Hindi ako tumawag sa kanyang extension, tumawag ako sa pangkalahatang receptionist. Magandang umaga, East Group Holdings. Masayang tinanggap ng receptionist. Magandang umaga, sabi ko, itinago ang aking boses. Sinusubukan kong makuha ang assistant ni Rodrigo Mendoza o marahil isang intern na nagtatrabaho kasama niya. Mayroon akong delivery para sa kanya. Ibig mo bang sabihin si Criselda? Matulunging sinabing receptionist, ililipat kita. Nagtunok ang telepono, pagkatapos ay sumagot ang isang boses. Malambot ito, tiwala, at bahagyang malat, Criselda speaking. Hindi ako nagsalita, nakinig lang ako sa background na ingay. Hello? Tanong niya, at pagkatapos ay narinig ko ang isang lalaking boses sa likod. Ang boses ni Rodrigo. Sino iyon, Crisel? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinhin, may intimacy. Ito ay hindi ang kanyang boses sa opisina. Hindi ko alam, walang nagsasalita, tuminawa siya. Telemarketing marahil. Ibaksak na ang telepono, masayang sinabi ni Rodrigo. Halika, mayroon tayong trabaho. Ibinaba ko ang telepono. Nangingini ng labis ang aking magakamay na nahulog ang telepono. Halika dito. Walang alinlangan iyon siyang-siya. At iyon ay walang alinlangan kung ano ang nangyayari sa aking kumpanya, sa aking panahon, habang nakaupo ako sa bahay na nagbibilang ng kupon. Umupo ako sa sahig ng sala, napapalibutan ng naibalik na muebles. Tumingin ako sa upuan na kakapos ko lang tiyakin. Isang magandang Victorian na silyon na nailigtas ko mula sa basurahan at ninarayuma ng velvet. Naglagay ako napakaraming pagmamahal dito. Sinubukan kong gawin ang pareho para kay Rodrigo. Sinubukan kong pinakinis ang kanyang magagaspang na mga gilid, pinulido siya at napalabas sa kanya ang ningning. Ngunit hindi mo mapanumbalik ang isang bagay na bulok na hanggang sa pundasyon. Nagpasya akong kailangan ko siyang makita. Kailangan ko si Criselda sa aking harap. Kailangan kong tiyakin kung ano ang mukhang 20,000 piso ng ninakaw na affection mula sa aking asawa. Pumili akong Martes. Alam ko ang schedule ni Rodrigo, dapat siyang maklunch kasama ang mga kliyente sa tanghali. Nahanda akong maliit na lalagyan ng kanyang allergy medicine, masamang seasonal allergy siya, at nakalimutan niya ang kanyang tableta sa counter ngayong umaga. Ito ay isang perpekto, inosenteng dahilan para sa isang tapat na asawa na dumaan. Nagbihis akong aking karaniwang damit, jeans at malinis ngunit kupas na sweater, sumakay sa MRT papunta sa Makati. Ang pagiging sa harap ng East Group Tower ay laging nagbibigay sa akin ng surreal na pakiramdam. Ito ay isang monolitoeng salamin at bakal na nagtataglay ng pangalan ng aking pamilya. Gayunpaman, nakatayo ako sa bangketa tulad ng isang turista. Hindi ako pumasok sa executive entrance. Dumaan ako sa pangunahing lobby, tiningnan ang paligid at pagkatapos ay nakita ko sila. Hindi sila nasa business lunch. Sila ay nasa isang casual bistro sa lobby, nakaupo sa isang sulok na mesa. Si Rodrigo at ang babae. Kahanga-hanga siya, dapat kong aminin.
Maliwanag na buhok na nakayos sa mga loose waves, walang kapintasang makeup. Siya ay nakabihis ng isang maayos na cream na suit na punong pera at sa upuan sa tabi niya ay isang itim na leather bag. Ang bag na may 20,000 piso. Sila ay malapit. Si Rodrigo ay nagpapakain sa kanya ng French fries. Siya ay tumatawa sa pamamagitan ng bukas. Walang pag-aalala na tawa na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Tumingin siya sa kanya ng may buong pagsamba. Hinipo niya ang kanyang kamay buhok. Sila ay nasa kanilang sariling maliit na mundo. Naramdaman ko ang parang tinamaan ako sa tiyan. Ang pag-iisip tungkol sa isang bagay ay isa. Ang makita ito sa katotohanan ay isa pa. Ito ay visceral. Ito ay nakasusuka. Malalim akong huminga at lumapit sa kanila. Lumingon ng biglaan si Rodrigo. Ang kulay ay lumayo sa kanyang mukha nang napakatulin na mukhang siya ay isang bangkay. Nahulog ang French fry na hawak niya. Ana, hinigop niya. Ano ang ginagawa mo dito? Tiningnan ako ni Criselda mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mata ay malamig, kalkulado, malupit. Napansin niya ang aking jeans, sweater, kawalan ngang makeup. Nanumbalik siya. Ito ang isang mapanghamak na ngisi na nagsasabi, kaya ito ang kompetensya, nanalo na ako. Dalhin ko ang iyong allergy medicine, sabi ko, iniabot ang lalagyan, nakalimutan mo sila sa counter. Ayaw ko na maging masamang pakiramdam mo buong araw. Hindi kinuha ni Rodrigo ang mga tableta. Tiningnan niya ang lobby, lagnat na sinusuri kung may nakakakita. Abala. Tumayo siya ng abala. Tinakpan ang tingin ni Criselda sa akin. Hindi ka dapat narito. Humihis siya sa mababa. Nakakalason na boses. Ako ay nasa meeting. Meeting kasama ang French fries? Tanong ko, tumingin sa kanya kay Criselda. Ininom ni Criselda ang kanyang iced tea, hindi nagbasag ng kontak sa akin. Rods, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot tulad ng pulot na halo sa arseniko. Ito ba yung katulong na binanggit mo? O nagsimula na bang payagan ng East Group ang mga duka sa lobby? Nag-icing ang aking dugo, bago. Tumingin ako kay Rodrigo, umaasa siyang itatanggol niya ako, umaasa na sasabihin niya, huwag kang magsalita ng ganyan sa aking asawa. Hindi niya ako itinanggol. Tumingin siya kay Criselda pagkatapos sa akin at ang kahihiyan ay bumaha sa kanyang mga katangian. Hindi kahihiyan para sa pagdaraya, kundi kahihiyan para sa akin. Kahihiyan na nakatali siya sa isang tao na mukhang ako sa harap ng kanyang glamorous na krida. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang hipo ay masakit. Huwag kang maingay, bumubulong siya sa galit. Pinipahiya mo ako. Si Criselda ay isang mahalagang empleyado, napakahalagang. Umuwi ka na. Anna, umuwi ka na ngayon. Hindi mo ba kami ipapakilala? Tanong ko. Nanginginig ang aking boses mula sa pinigilan na galit. Hindi, sabi niya nang walang awa. Umalis ka ng gayon bago ipina-escort ka no seguridad. Kinuha niya ang matableta mula sa aking kamay at halos itulak ako sa labasan. Haharapin kita mamaya, bumubulong siya. Pagkatapos ay bumalik sa mesa. Ang kanyang gawi ay agad na nagbago nang umupo siya at nahinging ang paumanhin kay Criselda. Narinig ko siyang sabihin, pasensya na, hindi siya mayos. Isang charitable case na tinulong ko. Dumaan ako sa makarutating doors at lumabas sa abalang kaye. Bumakabak sa akin ang inhay na trapiko. Naramdaman ko ang nanumbalik. Charitable case, bago. Ito ang sandaling iyon kung kailan ang huling iluminasyon ng pagmamahal para kay Rodrigo ay lumubog. Walang kalungkutan, walang pagnanasa malamig, matigas na kalinawan lamang. Hindi niya lang ako tinanggap ngang pagmamahal, kinasusuklaman niya ako. Kinasusuklaman niya ang aking kasimplihan, ang mismong bagay na dati niyang sinasabi na minamahal niya. Siya ay isang parasito na kumakain sa katayuan ng kumpanyang itinayo ngang aking pamilya, gamit ang aking pera para bumili ng regalo para sa kanyang krida habang tinatrato ako tulad ng basura. Tumawag akong taxi. Saan ate? Tanong ng driver. BGC, sabi ko, sa opisina ni Ginong Santos.
Panahon na para itigil ang pagiging Ana Reyes, tagapanumbalik ng muebles. Panahon para gisingin si Anna de la Cruz. Nang gabing iyon, umuwi si Rodrigo ng huli, tulad ng dati. Mukhang wari siya, umaasang magreklamo dahil sa insidente sa lobby. Nang hindi ako sumigaw sa kanya, lumuwag siya, naniniwala na ako ay labis na takot para hamunin siya. Tama siya na natakot ako o ganun ang iniisip niya. Sa katotohanan, binibili ko lamang ng oras. Ibinuhos niya sa mesa ang isang mabigat na cream na sobra. Sa gintong letra ay nakaprint ang pangalan, taunang gala dinner ng East Group Holdings. Ito ay ngayong Sabado sa Manila Hotel, anunsyo niya. Inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Nandun ako, siyempre. Tumingin ako sa imbitasyon. Alam ko, siyempre, ang tungkol sa gala, ang aking pamilya, ang nagdaos nito sa lupngang 30 taon. Lumakbo-lakbo ako sa bulwagan bilang isang bata habang nagbibigay talumpati ang aking ama. Imbitado ba ako? Tanong ko, nakukunwaring hindi alam. Buntong hininga si Rodrigo, isang mahabang, nagdurusa na tunok, sa kasamaang palad. Ang mid-level management ay obligadong magdala ng kanilang nga asawa. Isa itong family values affair. Kung lilitaw akong nag-iisa, magmukhang masama iyon. Bumaling siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Mukhang siya ay isang amang nagtatayo ngang isang masuwain na bata. Ngunit kung pupunta ka, may mga kondisyon. Seryosong mga kondisyon. Umupo ako ng mas matuwid. Mga kondisyon. Nagsimula siyang magbilangin sa kanyang mga daliri. Una, ang hitsura. Hindi ka maaring maksuot ng kahit isa sa mga damit na iyon na galing sa ukay-ukay. Kailangan mong maksuot ng itim. Simpleng itim mahabang manggas, mataas na kwelyo, walang nakakaakit pansin, walang print at walang alahas. Ayaw ko na maksuot kang ang gagagas na kwintas na ginagawa mo. Kailangan mong magmukhang hindi kapansin-pansin. Hindi nakikita. Hindi nakikita, paulit ko. Naintindihan. Pangalawa, nagpatuloy siya. Naglalakad sa paligid ng silid. Huwag kang magsalita ng mahalaga. Kung may magtanong sa iyo, sumagot ng isang salita. Hindi. Salamat. Huwag subukan na maging matalino. Huwag subukan na pag-usapan ang iyong muebles na negosyo. Ito ay mga seryosong tao, Anna, mga bilyonaryo. Ayaw nilang marinig kung paano mo pinipintalan ang isang upuan. Pinipilit ko ang aking mga kamao sa magkabilang panig ko. Ako ay may kakayahang makipag-usap, Rots. Hindi mo kaya, putol niya. Hindi sa mga taong ito. Mauprobahian ka, at mas mahalaga, mauprobahian mo ako. Kasali ako sa isang malaking promosyon, Anna, isang pakikipagtulungan. Hindi ko mapapayagang sirain mo ito para sa akin. Tumigil siya sa paglalakad at lumapit ng mas malapit. Ang kanyang mukha ay ilang sentimetro mula sa akin. Ang kanyang mamata ay malamig at matigas. At ikatlo, at ito ang pinakamahalagang tuntunin, huwag kang kumilos tulad ng aming mag-asawa. Huwag kang lumapit sa akin, huwag subukan na hawakan ang aking kamay. Kung magtanong ang sinuman, hayaan mo akong magsalita. Ideally magunwari ka na lang na isang malalayong kamag-anak. Gagawa akong dahilan isang pinsan mula sa probinsya. Ipapaliwanag nito kung bakit ka ganyan kasimple. Pinsan, malalayong kamag-anak. Ang mainsulto ay napakalikha na halos nahanggaan ko ang maito. Halos. Sige. Mahinahon kong sinabi. Naintindihan ko. Itim na bestida. Walang alahas. Huwag magsalita, pinsan. Mukhang naluwag si Rodrigo. Mapagmalakin niyang tapik ang aking balikat. Mabuting babae. Kung gagawin mo ang lahat ng tama, Anna, marahil magbabago ang lahat. Marahil magiging mas hindi ako stressed. Marahil makakapunta tayo sa bakasyon. Inihabla niya ang isang bulok na karot. Naisip niya na desperado akong mangailangan ng kanyang pagsalubong. Hindi niya alam na iniingatan ko ang bawat salita niya bilang katibayan. Magiging mabuti ang aking pag-ugali, nangako ko.
Hindi ko sisirain ang iyong malaking gabi. Sisirain ko ito, naisip ko. Pumunta siya sa higaan, tumatahol. Nagbantay ako. Pumunta ako sa aking wardrobe at nahanap ang bestida na inilalarawan niya. Ito ay isang lumang morning dress na sinuot ko sa libing maraming taon na ang nakaraan. Maluzok at panghit. Perpekto. Pagkatapos ay umabot ako sa kailaliman ng aking wardrobe sa likod ng mga winter coat at kinuha ang isang maliit na nakalok na metal na kahon. Naidial ko ang code. Sa lubay ang Madela Cruz na emerald, isang set ng kuwintas at hikaw na nakakahalaga ng higit sa GDP ng isang maliit na bansa. Pag-aari nila ng aking lola. Hindi ko isusuot sila pa hindi pa. Ngunit hinipo ko ang malamig na mga bato, kumukuhang lakas mula sa kanila. Kinuha ko ang aking telepono at nakpadalang mensahe kay Ginong Santos. Imbitahan niya ako. Naktagda siya ang mapatakaran. Nais niya akong maging hindi nakikita. Pagkatapos ng isang sandali ay dumating ang sagot. Ang hindi nakikita ay isang superpower, Anna. Nagbibigay daan sa iyo na makita ang lahat. Handa ka na ba para sa Sabado? Naktip akong 2 salita bilang sagot. Handa na ako. Dumating ang Sabado. Naksuot ako ng itim na bestida. Isinuklay ko ang aking buhok sa isang mahigpit, nakakatawang bun. Hindi ako naglagay ng makeup. Tumingin ako sa salamin at nakita ang isang multo. Perpekto, sabi ni Rodrigo nang makita niya ako. Ganap kang natutunaw sa background. Manatili ka ng ganyan. Sumakay kami sa sasakyan. Siya ang nagmaneho. Naktext siya kay Criselda ng buong daan. Ngumingiti sa telepono habang tinitignan ko ang ilaw ng lungsot na dumadaan. Wala siyang alam na dinadala niya ang kanyang sariling mamamatay tao sa eskultura. Wala siyang alam na ang pinsan mula sa probinsya ay hawak ang masusing ang kanyang kaharian. Nang dumating kami sa Manila Hotel, ibinuhos niya ang masusi sa driver si Kuya Tomas na lumaki sa katayuan na nagsimula siyang yumukod bago ako nagbigay sa kanyang babala na tingin. Hindi pa, Tomas. Agad na naunawaan niya. Tuminayo siya, isang beses na tumango at isinara ang pinto. Magandang gabi ate, sabi niya. Hindi napansin ni Rodrigo. Masyadong abala siya sa pagsuring ang kanyang refleksyon sa bintanang sasakyan. Ibinuhos niya ang mga susi kay Tomas nang hindi man lang tumingin sa kanya. Ingatan mo ito, boss. Maring maaga kaming umalis para magdiwang. Sinundan ko si Rodrigo sa pamamagitan ng mga rotating door. Mabagal na tumibok ang aking puso sa aking dibdib. Tum-tum-tum. Ito ang tunok ng battle drum. Tandaan ang patakaran. Bumubulong si Rodrigo nang pumasok kami sa lobby. Mahigpit na hinahawakan ang aking siko. Hindi nakikita. Huwag mag-alala, Rots. Bumubulong ako bilang tugon. Isang anino ngiti ang nagpindot sa aking mga labi. Hindi mo malalaman na nandito ako hanggang sa malalaman mo. Ang ballroom ay isang sensory overload. Magagintong detalye sa kisame. Napakalaking flower arrangements ng puting orchid at hydrangea sa mga mesa. Ang orkestra ay tumutugitog nega waltz na gumagapangi sa hanging tulad nega mahal na pabango. Ito ang aking mundo. Alam ko ang bilang ng mga sinulit sa mga tablecloth. Alam ko ang vintage ng alak na inihain. Alam ko na ang ikatlong chandelier mula sa kaliwa ay may bahagyang maluwag na kristal na tumataginting kung masyadong malakas ang bass. Ngunit ngayong gabi, ako ay isang dayuhan sa aking sariling kaharian. Manatili ka rito, iniutos ni Rodrigo. Sa sandaling pumasok kami, itinuturo niya ang isang madilim na sulok malapit sa mga service door ng kusina. Ito ang lugar kung saan inihahanda ng waiter ang mga maruming tray. Kumuha ng inumin kung gusto mo, ngunit manatili sa tubig o soda. Ayaw ko na maging masaya ka at maingay. Sige, masunurin akong sinabi. Kailangan kong makipag-socialize, sabi niya, inaayos ang kanyang mangas. Malaking gabi ito. Nais mo bang magpalad sa akin? Palad ka, Rots? Sabi ko, kakailanganin mo ito. Nangingiwi siya, naisip siyang narinig ng mali, ngunit pagkatapos ay umiling at lumayo, lumubok sa karamihan tulad ng isang pating na nakaamoy ng dugo. Nanatili akong nakatayo doon.
hawak ang aking bag at nanonood. Ito ay nakakakit talaga ang panurin ang isang social climber sa kanyang natural na kapaligiran. Lumipat si Rodrigo mula sa grupo patungo sa grupo na may nakapaste ng ngiti, masyadong malakas na tumatawa sa mga walang kwentang biro. Nakita ko siyang lumapit sa sefo, halos yumuyukod. Nakita ko siyang tapik-tapik ang likod ng isang junior analyst, inagaw ang dominasyon. Naglalaro siyang papel ng isang matagumpay na executive, ngunit para sa akin ay mukhang siya ay desperado, mukhang siya ay pawis. Mula sa aking pananaw, sa lilim, nakita ko ang mga bagay na hindi niya napansin. Nakita ko kung paano nagpapalitan ngang magatingin ang mga senior director nang lumayo siya magatingin ng pagtawa, pagtitiis, hindi ng pagalang. Alam nila na siya ay isang climber. Pinahintulutan nila siya dahil nagdala siya ng mga numero, ngunit hindi siya kailanman isa sa kanila. Nakita ko si Ginong Santos sa kabilang dakong bulwagan malapit sa entablado. Hawak niya ang isang basong tubig na may sparkle, mukhang pagod. Pagkatapos ay dumausdos ang kanyang mga mata sa bulwagan at nahanap ako sa aking sulok. Hindi siya kumawi, gumawa lamang siyang halos hindi nakikitang tango. Nakikita kita, handa na kami, tumango ako bilang sagot. Lumipas ang oras. Ang mga waiter ay dumaan sa akin, binabaliwala ako, ipinapalagay na isa ako sa mga tauhan o isang mahirap na kamag-anak. Isang waiter, isang batang lalaking hindi ko nakilala, ay tumigil. Maaari ko bang makdala ng anuman, ate, champagne, makalang niyang inalok. Tubig lang salamat sabi ko. Ngumiti siya, maganda ang party, ano? Talagang kawili-wili sagot ko. Pagkatapos ay nagbago ang kapaligiran. Ang hangin sa silid ay tila nag-charge ng static. Sinundan ko ang paningin ng pinakamalapit na mga lalaki. Dumating siya. Pumasok si Criselda sa bulwagan hindi bilang empleyado, kundi bilang isang celebrity. Ang kanyang bestida ay isang iskandalo. Isang mapulang silk gown na humipo sa bawat kurba at mapanganib na bumaba sa likod. Maganda ito, ngunit malakas ito. Sumisigaw itong pansin. Ito ay isang bestida na isinuot ng isang babaeng gustong tingnan, hindi ng isang babaeng gustong seryosohin sa boardroom. Agad na nahanap siya ni Rodrigo, tulad sila ng magnet. Inabandona niya ang pag-usap na isinasagawa niya sa isang VP at direktang pumunta sa kanya. Pinanood ko silang nagdagpo sa gitna ng bulwagan. Hindi sila naghagap masyadong halatang iyon. Ngunit ang intimacy ay kapansin-pansin. Yumuko si Rodrigo ng malapit, bumubulong isang bagay sa kanyang tainga na nagpapatalon sa kanyang ulo ng may tawa. Inilapag niya ang kanyang kamay sa kanyang likod. Ang mga daliri ay may pag-ari na nakakalat. Ito ay kadiri-digiri. Hindi dahil sa panibuho ang damdaming iyon ay matagal nang nasusunog, kundi dahil sa ganap na kawalan ng pagalang. Sila ay nasa aking tahanan, kumakain ngang aking pagkain, umiinom ngang aking alak at ipinapakita ang kanilang pagtataksil sa harap ko. Nakita ko kung paano tinitingnan sila ng nga katrabaho. Nagsimula ang mabulong, iyon ang bagong intern. Si Rodrigo Mendoza ay talagang nagbibigay ng maraming atensyon sa kanya at nasaan ang kanyang asawa. Hindi niya sinabi na darating siya. Uminom akong tubig. Tumutunog ang yelo sa salamin. Mag-enjoy na habang kaya mo, Rods, naisip ko. Enjoy mo ang pulang bestida. Enjoy mo ang atensyon dahil sa loob ng humigit kumulang 20 minuto, ang tanging isusuot mo ay kahihiyan. Sinuri ko ang aking telepono. 20:00. Dapat dumating si Ginoong Villanueva sa 20:15. Ang pagtatanghal ay nakaplanong sa 20:30. Tumitibok ang orasan. Ang bawat segundo ay nagdadala sa amin patungo sa gilyotine. Pinanood ko kung paano ginagabayan ni Rodrigo si Criselda patungo sa bar, dumadaan ng direkta sa aking sulok. Hindi nila ako nakita. Ako ay bahagi ng dekorasyon. Diyos ko, ang taong ito ay napakabugsong. Narinig ko si Criselda na nagreklamo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-inis. Kailan tayo makakaalis? Nangako kang pupunta tayo sa isang club sa Bonifacio.
Sa lalong madaling panahon, mahal, pinakalma siya ni Rodrigo. Pagkatapos ang anunsyo, kapag naging Vice President na ako, maari tayong gumawa ang kahit ano. Maari nating hayaang mabulok ang lumang kabayong kumpanyang ito. Ang lumang kabayo na kumpanya, ang kumpanya ng aking ina. Tinatangang komentong iyon ang kanyang kapalaran. Kung may anumang pag-alangan pa ako kahit isang maliit na patangang awa para sa lalaking pinakasalan ko, minsan nawala ito kaagad doon. Hindi lamang niya ako kinasusuklaman niya ang pamana na kinakatawan ko. Nais niya ang pera, ngunit kinasusuklaman ang pinagmulan. Pinihilan ko ang aking sarili. 25. Bumukas ang mga pinto. Pumasok si Ginoong Villanueva. Nagsimula na ang laro. Alam kong kailangan kong lumapit. Kung mananatili ako sa sulok, ang konfront kasama si Ginoong Villanueva ay maaring mangyari sa masyadong malayo o mas malala pa, maaring dalhin ni Rodrigo siya sa ibang direksyon. Kailangan akong maging hadlang. Kailangan akong maging hindi maiwasan. Malalim akong huminga at lumabas sa lilim. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gitnang bulwagan, dumadaan sa dagat ng mga barong at evening gowns. Pinahintulutan ko ang aking ulo na ibaba, ginagampanan ang papel ngang mahiyain. Apresyadong asawa, ngunit ang aking mata ay matalas. Sinusubaybayan ang kilusan ni Rodrigo. Siya at si Criselda ay malapit sa malaking ice sculpture ng isang agila. Sila ay napapalibutan ng ilang junior employees na masyadong malakas na tumatawa sa mga biro ni Rodrigo. Malinaw na sinusubukang lumapit sa hinaharap na Vice President. Lumapit ako sa kanila. Walang nagsabing anuman, nakatayo lamang sa harap nila. Humigit sa metro ang layo, naglutang. Una akong nakita ni Criselda. Kumitit ang kanyang nga mata. Itinulak niya si Rodrigo. Ang iyong bagahe ay lumalayo, bumubulong siya, sapat na malakas para marinig ko. Lumingon si Rodrigo. Nagpaskulma ang kanyang mukha nang makita niya ako. Nag-excuse siya sa grupo at lumapit sa akin. Hinakot ako sa braso at inilayo sa isang tabi. Ano ang ginagawa mo? His niya. Sinabi ko sa iyong manatili sa sulok. Gusto ko nang inumin. Inosenteng sinabi ko. At gusto ko ring tingnan ang ice sculpture. Maganda ito. Yelo ito, Anna. Frozen na tubig. Bumalik sa iyong lugar. Sinisira mo ang aesthetics. Aesthetics? Tanong ko. Tumingin sa kanya kay Criselda sa kanyang pulang bestida. Siya, ang aesthetics. Namula si Rodrigo, huwag ka maksimula. Si Criselda ay isang mahalagang empleyado. Hindi katulad mo, siya ay tunay na nag-ambag sa kumpanyang ito. Sa puntong ito ay lumalapit na si Criselda, na yuyugyog. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Tumingin siya sa akin ng ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Isang mangangain na tumitingin sa biktima. Kumusta? Sabi niya. Ang kanyang boses ay punong pekeng tamis. Ikaw ay dapat na si Anna. Napakaraming sinabi sa akin ni Rodrigo tungkol sa iyo. Nagsalita. Mahinahon akong sumagot. Wala siyang nabanggit na tungkol sa iyo maliban sa isang intern. Bahagyang nangatok ang ngiti ni Criselda, ngunit mabilis siyang nakabawi. Oh, mas marami na ako ngayon kaysa isang intern. Ako ang kanyang right hand. Humakbang siya pasulong, nilabag ang aking personal space. Alam mo, Anna, ang party na ito ay para talagang sa mga profesional. Dapat na nakapagod para sa isang housewife. Kilala mo ba ang sinuman dito? Kilala ko ang lahat dito. Sabi ko, ang katotohanan ay lumitaw ng buo. Talagang tuminawa siya. Siyempre, kilala mo. Pagkatapos ay nangyari ito. Kaya kalkulado. Kaya pangkaraniwan at gayon paman kaya epektibo. Nagunwari si Criselda na natisod bahagya na sumuwi pasulong at ang baso ngang pulang alak sa kanyang kamay ay aksidenteng nabuhos. Isang daloy ng madilim na pula ang tumama sa aking dibdib at binasa ang tela ng aking itim na bestida. Hindi ito napakalaki. Ang itim ay tumulong sa pagtatago ng karamihan ng mansa, ngunit ito ay basa, malamig at humiliating. Diyos ko! Sumigaw si Criselda, inilagay ang kanyang kamay sa bibig. Napakaklumsi ko, pasensya, na. Sinira ko ang iyong bestida, nagmahal siyang tumingin sa murang tela.
Well, sa kabutihang palel ay hindi ito sutle. Mukhang polyester. O dapat na malinis. Nagmadali si Rodrigo patungo sa kanya. Naku, ikaw ba ay okay, Crisel? Lagnat niyang tanong. Nabuhusan ka ba ng anuman? Okay ako. Nagdaing siya, ginagampanan ang biktima. Napakasorry ko lang, Anna. Napakasorry ko. Tumingin ako sa mansa ng alak. Pagkatapos ay tumingin sa kanila. Hindi ako nagreaksyon sa paraan ngang inaasahan nila. Hindi ako umiyak. Hindi ako tumakbo sa banyo para kuskusin ang mansa. Okay lang, sabi ko ng walang buhay na boses. Bestida lang ito. Mga aksidente ang nangyayari sa mga taong hindi marunong humawak ngang inumin. Napasiklab ang mga mata ni Criselda sa galit. Natitigan ako ni Rodrigo. Humingi ng pasensya sa kanya. Hinihingi ni Rodrigo. Nagtataka ako. Siya ang bumuhos ng alak sa akin. Ininis mo siya. Gumagawa kang eksena. Huminging pasensya. Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito na dapat na nagpoprotekta sa akin ay nagutos sa akin na humingi ng tawad sa kanyang krida para sinira ang aking damit. Hindi, sabi ko. Rodrigo, isang umaalinggaw na boses ang naputol sa amin. Lahat kami ay lumingon. Si Ginoong Villanueva ay naroon. Nakita niya ang lahat. Ang kanyang mukha ay walang mabasa, ngunit ang kanyang mata ay nakafocus sa akin. Agad na nagbago ang ugali ni Rodrigo. Naging muli siyang kaakit-akit na executive, kahit na namumutla na ang kanyang noo. Ginoong Villanueva, napakasaya na nakarating kayo. Nakilala na ba ninyo ang aking team? Ito ang nagdadala sa amin sa sandali ang sandaling ng kasinungalingan, ang sandaling iyon nang tinawag niya akong katulong. Alam na ninyo kung ano ang sumunod. Ang kasinungalingan, ang pagpapakilala kay Criselda bilang kanyang hinaharap na asawa ang pagpapabasag ang aking mundo. Ngunit ngayon ay alam na ninyo ang konteksto, alam na ninyo ang tungkol sa alak, alam na ninyo ang tungkol sa bago na komento sa lobby. Alam na ninyo ang tungkol sa ninakaw na pera, ang prenuptial contract, ang pagpapanumbalik ng muebles. Eksakto alam na ninyo kung bakit. Nang lumayo ako mula sa grupong iyon, hindi ako umatras, nag-recharge ako. Lumakad ako sa mahabang marmol na koridor patungo sa banyo. Ang aking natakong ay mabilis na nagtatagik sa sahig, tagik, tagik, tagik tulad ng isang orasan na tumitibok. Dumaan ako sa ilang babaeng nagtataman ng makeup na may habag na tinitingnan ang aking bestidang nabasa ng alak. Binabalewala ko sila. Itinulak ko ang pinto ng disabled bathroom na may mas maraming espasyo at isang buong habang salamin. Sinara ko ang pinto. Ang katahimikan sa loob ay matalas na kaibahan sa ingay ng bulwagan. Isang segundo ay sumandal ako sa pinto. Isinara ang aking mga mata. Pinayagan ko ang aking sarili na maramdaman ang sakit sa isang huling beses. Naramdaman ko ang pait ng komentong katulong. Naramdaman ko ang bigat ng 2 taon ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang espiritu ng babaeng nais lamang mahalin para sa kung ano siya. At pagkatapos ay ibinuka ko ang aking mamata. Ang babaeng iyon ay wala na. Tumingin ako sa aking refleksyon. Ang itim na bestida ay pangit, itinatago ang aking katawan. Ang bun ay mahigpit, nagpapatanda sa akin ng 10 taon. Ang kawalan makeup ay nagbibigay sa akin ng pagod na hitsura. Tama na, bumubulong ako sa salamin. Iniabot ko ang aking bag. Una ang buhok, hinila ko ang garter at isang dosenang bobby pin na nagtataglay ng bun. Ang aking makapal, maalon na buhok ay nahulog sa aking mga balikat, umabot sa gitna ng aking likod. Pinagalawlaw ko ito. Pinasok ang aking daliri para magbigay ng volume. Agad na nakmukhang mas bata ako, mas malikot. Pagkatapos ang mukha, kinuha ko ang isang tube ng lipstick, ang De La Cruz Red. Inimbento ng aking ina ang shade na ito. Sinabi niya na ito ay kulay para sa mga babaeng gustong marinig, hindi lang makita. Maingat ko itong pinasok. Ang maliwanag na pulang kulay ay nagbago ng aking mukha. Inilantad ang aking mga mata at ginawang porselano ang aking balat sa halip na maputla. Nagdagdag akong konting mascara at blush. Ang babaeng tumitingin sa akin pabalik ay hindi ang pagod na housewife. Ito ay isang mandirigma na naglalagay ng war paint. Pagkatapos ang bestida,
Hindi ko ito maaring palitan, ngunit maaari ko itong baguhin. Iniabot ko ang hem ng murang tela. Sa isang matalas na tali, pinunit ko ang side seam hanggang sa gitna ng hita. Ito ay hindi pantay na hiwa, ngunit tila sadya. Isang slita na nagpapahintulot sa akin na gumalaw at nagpapakita ng aking mabinti. Pinakawalan ko ang mataas na kwelyo, tiniklop ang tela sa loob para lumikha ng V-neckline. Hindi ito mataas na fashion, ngunit hindi na ito isang sakong ang patatas. Ito ay matapang. Sa wakas ang alahas. Umupo ako sa saradong takip ng inodoro at kinuha ang maliit na velvet na bag mula sa aking bra kung saan ko ito itinago. Ang Dela Cruz na emerald. Sinabitan ko ang kwintas sa aking lig. Ang mabibigat, malamig na mga bato ay nahulog sa aking balat. Kumislap sila tulad ng berdeng apoy sa ilalim ng ilaw ng banyo. Ito ang mga alahas ng corona. Walang pagkakamali. Ang sinumang nakakakilala ng kasaysayan ng Maynila ay nakakakilala ng kwintas na ito. Tumayo ako, tumingin sa aking sarili. Si Ana Reyes ay patay na. Mabuhay si Ana de la Cruz. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang mensahe kay Ginoong Santos. Aktibune. Iofang, musika, paketapos, na 2 minuto. Ginoong Santos, naintindihan. Ipakita sa kanila kung sino ang pinuno dito. Inbukas ko ang pinto ng cubicle at lumabas. Isang babae ay nahuhugas ng kamay sa lababo. Itinataas niya ang kanyang ulo, nakita ako sa salamin at nakahimatay nang nakalabas ang isang pinahinang hiyaw. Nakita niya ang emerald. Lumaki ang kanyang mata. Nakilala niya sila. Nakilala niya ako. Diyos ko, bumubulong siya. Hash, sabi ko, inilagay ang aking daliri sa aking pulang labi. Huwag sirain ang sorpresa. Lumabas akong banyo. Ang koridor ay tila naiba ngayon. Hindi na ako naglalakad kasabayng pader naglalakad na ako sa gitna. Bumalik ako sa entrance ng bulwagan. Ang hangin sa loob ay puno pa rin ng mga usapan at Jess. Si Rodrigo at si Criselda ay nasa malapit pa rin sa entablado, tumatawa. Mukhang mapagmataas si Rodrigo. Sa tingin niya ay nakaalis na siya. Sa tingin niya ako ay umiyak sa isang cubicle sa isang lugar. Lumakad na ako sa pamamagitan ng mga pinto. Ang enerhiya sa bulwagan ay nagbago. Dumaan ito bilang isang alon mula sa lugar kung saan ako nakatayo, lumingon ang matao. Tahimik ang mapag-usap sa mga alon. Nakita nila ang buhok, nakita nila ang pulang labi, nakita nila ang slita sa bestida. At pagkatapos ay nakita nila ang emerald. Ang bulong ay kumalat tulad na apoy sa tuyong damo. Siya ba iyon? Tumingin sa kwintas na iyon. Parang si Ana de la Cruz ngunit nawala na siya ng maraming taon. Sino ang babaeng ito? Binabalewala ko silang lahat. Itinuon ang aking paningin sa entablado. Lumakad at iyon ang nagdadala sa atin sa mikropono. Sa sandaling kinuha ko ang kontrol. Ang katahimikan sa bulwagan ay ganap na iyon, isang bakum. Tumingin si Rodrigo sa akin ng bukas na bibig. Hindi niya nakilala ang kwintas, ngunit nakilala niya ang pagbabago sa akin. Mukhang siyang usa na nakapagtanto na ang headlight ay isang freight train pala. Malalim akong huminga. Ipinakilala akong aking asawa bilang kanyang katulong sa bahay. Sinabi ko muli, pinayagan ang mga salitang malakpas sa hangin, ngunit nakalimutan niyang banggitin na hindi ako katulong. Huminto ako para sa epekto. Ako ay si De La Cruz. Ang aking boses ay kumalat sa pamamagitan ng mga loudspeaker. Anak ni Eduardo at Maria de la Cruz, may-ari ng hotel na ito, may-ari ng gusaling iyon at majority shareholder ng East Group Holdings. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Pagkatapos isang tunok ng mga baso na nahuhulog sa sahig na naputol ang anino, nagsimula ang kaguluhan, mahininga, sigaw, at lagalak na bulong ang sumabok. Nakita ko kung paano nagrupo ang board of directors na nasa tabing bar sa pagkabigo. Lumabas si Ginoong Santos mula sa lilim, nakros armas, nagbigayng nakpapatunay na tango kay Ginoong Villanueva. Iyon ang selyo ng katotohanan. Kung si Santos ay sumusuporta sa akin, ito ay totoo. Tumingin ako kay Rodrigo. Hindi na siya maputla, gray na siya.
Tila umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Natitisod siya paatras, nabunggo si Criselda. Anna, walang tunog na sinabi niya. De la Cruz. Tumingin si Criselda mula sa kanya patungo sa akin, nagliliwanag ang kanyang mamata. Sinusubukan niyang maunawaan, katulong, tagapagmana, bilyon-bilyon. Ang takot sa kanyang mukha ay kahanga-hanga. Inalis niya ang kamay ni Rodrigo na parang siya ay radioactive. Rodrigo, sinabi ko, direktang tinukoy siya mula sa entablado. Nakaramdam ako ng init ng spotlight sa aking mukha. Sa loob ang 2 taon ay nagreklamo ka na hindi ka makakakuha ng pagkakataon sa kumpanyang ito. Sa loob ng 2 taon ay nagmakawa ka para sa promosyon. Sa loob ng 2 taon ay sinabi mo sa akin na ako ay walang silbi, na nagpapabigat ka. Hindi mo alam na ang tanging dahilan kung bakit ka nakakuha ng trabaho ay dahil gumawa ako ng tawag. Hindi mo alam na ang dahilan kung bakit hindi ka natanggal dahil sa kawalan kakayahan nung nakaraang taon ay dahil pumigil ako. Itinayo mo ang iyong buong buhay sa pundasyon na ibinuhos ko. Umiling si Rodrigo. Hindi naksikap ng husto. Nakamit ko ito. Wala kang nakamit, sumagot ako. Ang aking boses ay nagwatak tulad na lachigo. Ninakaw mo. Alam ko ang tungkol sa mga gastos, Rodrigo. Alam ko ang tungkol sa mga hapunan sa mga kliyente na sa katotohanan ay mga dati kasama siya. Itinuro ko ang mahabang daliri kay Criselda. Alam ko ang tungkol sa mga confidential na corporate memo na ipinadala mo sa iyong personal na email kahapon. Alam ko ang lahat. Muli ay humihinga ang mga tao. Ibinaling ko ang aking tingin kay Criselda. Lumiit siya. Sinusubukang magtago sa likod ng isang waiter. Si Criselda hindi siya ang hinaharap na asawa. Ang taong nag-isip na mukhang ako ay isang bago. Nagyanik si Criselda. Ako, hindi ko alam. Nanumpa ako. Ginang de la Cruz, si Rodrigo, sinabi niya sa akin na ikaw ay isang katulong. Hindi ko alam. Tinanggap mo ito. Tinapos ko para sa kanya. Dahil maginhawa para sa iyo. Gusto mo ang ideya ng pagiging reyna ng kumpanya. Binuhusan mo akong alak kanina dahil nais mong markahan ang iyong teritoryo. Hinipo ko ang mansa ng alak sa aking bestida. Well, binati kita. Nakuha mo ito. Ngunit nakalimutan ka ang isang bagay, hindi mo maaring markahan ang teritoryo sa tirahan ng isang leona. Si Ginong Villanueva na nakatayo malapit kay Rodrigo ay tumingin sa kanya ng may dalisay na pagkasuklam. Lumayo siya, lumikhang pisikal na distansya sa pagitan nila. Sumunod ang ibang na executive, bumubuong isang bilok ng paghihiwalay sa paligid nina Rodrigo at Criselda. Sila ay mga parehas sa real time. Anna, pakiusap. Sa wakas ay nahanap ni Rodrigo ang kanyang boses. Humakbang siya patungo sa entablado, iniunat ang kanyang braso, nagmamakaawa. Mahal ko, kausapin natin ito. Hindi dito. Hindi sa harap ng lahat, maari naming ipaliwanag. Mahal kita, ito ay isang pagkakamali lamang, isang misunderstanding. Tumawa ako. Isang malamig, tuyong tunog. Isang oras na ang nakalipas ay ipinakilala mo ang isa pang babae bilang iyong hinaharap na asawa. Tinawag mo akong mabagal. Tinawag mo akong katulong. Nakpanik ako, sigaw niya. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi ko nais na mapahiya ka. Ginawa ko ito para protektahan ka. Ginawa mo ito para protektahan ang iyong ego. Itinuit ko at ngayon ay poprotektahan ko ang aking kumpanya. Bumaling ako sa karamihan. Humihingi akong tawad sa lahat naming panauhin para sa interruption na ito. Ang East Group Holdings ay naniniwala sa katapatan, pamilya at tiwala. Ngayon, ang mahalagang ito ay nilabak ng 2 empleyado. Muli akong tumingin kay Rodrigo. Rodrigo Mendoza, ikaw ay tinanggal. Agad-agad ang seguridad ay akayin sa iyo. Ipinagbabawal kang pumasok sa anumang East Group property sa buong mundo. At huwag mag-alala tungkol sa iyong sasakyan, ang company lease ay kinansela 5 minuto na ang nakalipas. At si Criselda,
Dagdag ko halos tulad ng isang afterthought. Ikaw rin ay tinanggal at iminumungkahi ko na suriin mo ang iyong email. Ang legal department ay nagpadala lang sa iyo ng abiso tungkol sa non-disclosure agreement na iyong pinirmahan. Ang pakikipag-usap sa isang kakumpetensya tungkol sa aming proyekto ay isang paglabag sa kontrata. Maririnig mo mula sa aming abogado. Sumabog ang bulwagan sa palakpak. Nagsimula ito ng dahan-dahan mula sa palakpak ni Ginoong Santos pagkatapos ay lumago. Ang mababay sa bulwagan ay pumalakpak ng pinakamalakas, palakpak para sa katarungan, palakpak para sa pagbagsak. Ngunit hindi pa ako tapos. Hey Rodrigo, tinawag ko nang ang dalawang malaking security guard ay lumipat patungo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga mata, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, isang sirang lalaki. Ang prenuptial contract, mahinahon ko, mikropono, naalala mo ito, ang pinirmahan mo ng hindi binabasa, mayroon itong puntong tapat, kung ikaw ay magdaraya wala kang makukuha, walang suporta, walang settlement, alis ka kasama ang dala mo noong dumating ka. Iniabot ko sa aking bulsa at kinuha ang simpleng pilak na hair clip ang isinuplong niya sa akin sa aming unang anibersaryo. Ang nag-isang bagay na maingat ko itong iningatan. Itinambak ko mula sa entablado. Nahulog ito sa kanyang paanan ng may maliit na metalikong tunog. Dumating ka kasama iyan, sabi ko, kunin mo at umalis sa aking hotel. Ang maguwardiya si Kuya Anton at si Kuya Marco na mga personal na bodyguard ng aking ama ay pumalibot kina Rodrigo at Criselda. Halina na, Ginoong, sabi ni Kuya Anton. Ang kanyang boses ay walang pag-usig. Hawak niya ang braso ni Rodrigo. Hindi, hintayan na, hindi mo ito magagawa, sigaw ni Rodrigo, mahina pang lumalaban, ako ang iyong asawa. Nakatulong ako sa pagtatayo nito. Wala kang itinayo kundi isang web ng kasinungalingan, sigaw ko bilang sagot. Ang aking boses ay nagsimulang maging paos. Hinalikan nila siya patungo sa labasan. Malakas na umiyak si Criselda, ang maskara ay dumadaloy sa kanyang mukha, sinisira ang perpektong hitsura niya. Sinubukan niyang itulak si Rodrigo palayo. Lumayo ka sa akin, sigaw niya sa kanya. Sinabi mo na mayaman ka, sinabi mo na wala siyang kaunayan, sinira mo ang aking buhay. Sinira mo ang akin, sigaw ni Rodrigo bilang sagot. Inudyukan mo ako, kasalanan mo ito. Nagsisigawan sila sa isa at isa habang inilalabas sa bulwagan isang kawawa, nag-away na masa. Nagsara ang magpinto sa likod nila, pinuputol ang ingay. Nagbalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito mabigat, ito ay magaan, ito ay malinis. Nakatayo ako sa entablado, bahagyang nanginginig habang nagsisimulang lumipas ang adrenalin. Tumingin ako sa karamihan, tumingin sila sa akin ng may pawe. Lumapit si Ginoong Villanueva sa entablado, iniunat ang kanyang kamay, tinanggap ko ito, at tinulungan niya akong bumaba sa mga hakbang. Magiging ipinagmamalaking ang iyong ama, bumubulong siya sa akin. Salamat, Ginoong Villanueva, sabi ko. Pinalibutan ako ng mga tao gustong magsalamatan, gustong humingi ng tawad para sa pagbabala sa akin, gustong purihin ang aking damit, buhok, tapang. Ngumiti ako at gumampan ng papel ng magandang may bahay, ngunit sa loob, kailangan ko lang ng sariwang hangin. Winawagaywe ko si Ginoong Santos. Agad niyang naunawaan at nag-clear ng daan. Magbigay ng daan para kay Ginang de la Cruz, sigaw niya. Kailangan niyang hangin. Lumabas ako ngang bulwagan, dumaan sa lobby kung saan ako ininsulto ng ilang oras na ang nakalipas at lumabas sa mga pangunahing hagdan ng Manila Hotel. Ang hangin ng gabi ay malamig at nakakapresko. Nagsimulang umuran, isang mahinang ambon na tila naglilinis sa aking balat. Nakita ko sila, si Rodrigo at si Criselda ay nakatayo sa bangketa. Inalis silang seguridad. Mukhang sila ay mga basang daga. Ang sweat ni Rodrigo ay basa. Si Criselda ay nanginginig, yakap ang kanyang mga braso, yumuyukot dahil sira ang kanyang takong. Nakita nila ako na nakatayo sa tuktok ng mga hagdan sa ilalim ng gintong toldo, tuyong at protektado. Humakbang si Rodrigo patungo sa akin,
Ngunit si Kuya Anton ay tumayo sa harap niya na cross armas. Tumingin sa akin si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kayabangan ay nawala. Ang lahat ng natitira ay nakakatakot na pakilala sa kung ano ang nawala niya. Anna, bumubulong siya, pakiusap wala akong mapuntahan. Ang aking nga magulang mahihiya sila, hindi ko maaring bumalik sa probinsya ng ganito. Tumingin ako sa kanya. Naalala ko ang lalaking tumawa nang ibinuhos ko ang kape sa kanya. Hinanap ko siya sa mga mata ni Rodrigo ngunit wala siya. Isang estranghero na lang ang natitira. Hindi iyon ang aking problema, Rodrigo. Sabi ko, gusto mong maging malaking tao, gusto mong magandang buhay. Well, ngayon ay mayroon kang isang kahangahangang kwento na isalaysay. Ikaw ay nag-asawa ng isang bilyonarya at inalis mo ang lahat para sa isang pekeng bag at isang namamaga na ego. Lumingon ako kay Criselda. At ikaw, umaasa akong natutunan mo ang isang bagay ngayong gabi. Huwag kailanman maliitin ang isang babae dahil lang tahimik siya at huwag kailanman umpalagay na ang katulong ay hindi ang isa na nagpipirma sa iyong sekeeng sweldo. Ibinalik ko ang aking laikot sa kanila. Bumalik ako sa init ng aking hotel. Ihinto tayo dito sa isandaling. Ang pakiramdam na ito ang alon ng katarungan, ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ngunit ang aking kwento ay hindi pa ganap na natapos. Ang pagbawi ng aking buhay ay tumagal ng higit sa isang kung nakikinig ka pa rin, kung kasama mo pa rin ako sa paglalakbay na ito, pakiusap gawin ako ng isang pabor. Pindutin ang button na like at ilagay ang numero 1 sa mga komento. Ang numero 1 lang. Sinasabi nito sa akin na isa kang survivor, na malakas ka at na nanghahawak ka para kay Anna. Ang pagkakita sa mga iyon sa mga komento ay nangangahulugang napakaraming bagay sa akin. Ang mga araw pagkatapos ng gala ay malabo sa mga abogado, press releases at emosyonal na pagod. Ang kwento, siyempre, ay napunta sa mga tabloid. Nakatago ang tagapagmanang De La Cruz na nagpapakita na pakakakilanlan sa nakakagulat na gala dinner. Ang mukha ni Rodrigo ay nakaprint sa mga pahayagan bilang mukhang mapagdarayang asawa na nawalan ng lahat. Nanatili ako sa De La Cruz penthouse. Sa loob ng isang linggo, tumanggi akong bumalik sa apartment. Hindi ko matiis ang paningin ng muebles na binili namin ng makasama. Ang ngatasang kape, ang kama kung saan siya nagsinungaling sa akin. Nagpadala ako ng isang koponan ng mamovers para kunin ang aking mabagay, ang aking makasangkapan, ang aking makagamitan, ang aking manaibalik na bagay, ang aking damit. Sinabi ko sa kanila na iwan ang lahat pa. Ang damit ni Rodrigo, ang kanyang gadget, ang kanyang mahal na sapatos. Iniwan ko ang lahat na iyon doon. Nagain ako ng diborsyo sa araw pagkatapos ng gala. Salamat sa prenuptial at sa katibayan ng pagtataksil, ang kaso ay mabilis na napunta sa kahihinatnan. Sinubukan ni Rodrigo na iapela. Nag-angkot siya nga isang alinlangan na abogado na sinubukang patunayan na nandaya ako sa kanya sa pamamagitan ng pagtatago nga aking kayamanan na naghangad ng moral damages. Ang aking abogado, isang babae na nagnangalang Ati Elena na naalmusal ng mga lalaki tulad ni Rodrigo, ay tumawa sa kanya sa loob ng korte. Ginoong Mendoza, sabi niya, inihanda ang isang litrato sa mesa larawan ni na Rodrigo at Criselda na nagahalikan sa lobby ng East Group. Pumirma kayo ng kontrata. Nilabag ninyo ang kontrata. Maging nagpapasalamat na si Ginang De La Cruz ay hindi nagusig sa inyo para sa pera na inilipat ninyo mula sa pinagsamang account. Pumirma siya, wala siyang pagpipilian. Ang huling pagharap ay nangyari nang dumating siya para sa kanyang makahon sa apartment. Hindi ako naroon, ngunit ang tagapamahala, si Ginong Ruiz, ay nakuwento sa akin ng lahat pagkatapos. Mukhang masama siya, Ate Anna, sabi ni Ginong Ruiz sa telepono. Sobrang masama, hindi siya nagahit. Tila hindi siya natulog ng ilang araw. Kinuha ba niya ang kanyang magamit? Tanong ko. Oo, inilagay ang lahat sa isang maliit na truck. Sinabi niyang uwi sa kanyang magulang sa probinsya.
Naramdaman ko ang isang maikli, lumilipas na pait ngunit pagkatapos ay naalala ko ang komento ngang bago at nawala ito. Si Criselda ay hindi mas mahusay ang kinabukasan. Maliit ang industriya, kumalat ang balita na naglabas siyang kumpidensyal na impormasyon at nakipagsosyo sa may asawa. Siya ay nalagyan ng blacklist. Narinig ko na lumipat siya sa Cebu, sinusubukang maksimula muli. Wala akong pakialam. Siya ay isang talababa sa aking kwento. Ang pinakamahirap ay hindi ang legal na labanan kundi ang panloob. Kailangan kong papangkatin si Ana Reyes at si Ana de la Cruz. Napakatagal na nagtatago na nakalimutan ko na kung paano maging aking sarili. Bumalik ako sa aking workshop. Nakatayo ako dun sa aking silk blouse at mga tailored trousers, nakatingin sa isang hindi pa natapos na komoda. Kinuha ko ang isang piraso ng sandpaper. Tamang nakayakap ito sa aking kamay. Napagtanto ko na hindi ko kailangang pumili. Maaari akong maging pareho ang pinuno na nagbibigay ng takot sa mga miyembro ng board at ang artisano na nagmamahal sa amoy ng sipres na kahoy. Nagsimulang pumunta ako sa mga opisina ng East Group Holdings araw-araw. Inangkin ko ang sulok na opisina na kabilang sa aking ama. Pinaalis ko ang manakakalason na executive na sinasamba ni Rodrigo. Pinipromote ko ang magatahimik at tapat yaong tulad ko ay hindi nakikita. Binago ko ang kultura. Huwag ng mga komento tungkol sa mga trophy wife. Huwag ng kayabangan. Nagtatayo-tayo ng mga bagay. Sinabi ko sa koponan sa aking unang all-hands meeting. Hindi lamang tayo nagtatayo ng magusali, nagtatayo tayo ng tiwala. At kung nagsisinunggaling kayo ay alis. Nagaplos sila. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang ako sa tore na iyon. Isang buwan pagkatapos, lumalabas akong opisina. Umulan na naman, tila ang Maynila ay umiyak sa tuwing nagbabago ang aking buhay. Habang lumalakad ako sa ilalim ng payong na hawak ng pintuan, lumabas ang isang anino mula sa tabingang katabing gusali. Si Rodrigo, mukhang siya ay lumiliit. Masamang sukat ng kanyang suwet, isang hindi niya pinaayos. Mukhang payat siya. Anna, tinawag niya. Nanginginig ang kanyang boses. Humakbang pasulong ang guwardiya, kamay sa electric button. Ate, gusto mo bang alisin ko siya? Tumingin ako kay Rodrigo. Siya ay hindi banta, siya ay multo. Okay lang, Kuya Anton, sabi ko. Bigyan ninyo kami ng isang minuto. Lumapit si Rodrigo, huminto sa ilang metro. Ang ulan ay dumadampi mula sa kanyang ilong. Aalis na ako bukas, sabi niya. Uwi sa aking nga magulang sa probinsya. Ang aking ama ay nakahanap sa akin ng trabaho sa kanilang hardware store. Iyon ay mabuti, Rodrigo, neutral na sinabi ko, tapat na trabaho, nangato siya sa salitang tapat. Nais ko lang sabihin na pasensya na, natutumal siya, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga itlog. Sa umagang iyon, sabi niya, nakatingin sa kanyang basang sapatos. Nang sinabi kong masama, ang mga ito hindi naman. Mabuti ang mga ito. Niluto mo ang mga ito ng perpekto. Nais ko lang kang mapahiya upang maramdaman kong malaki ako. Itinaas niya ang kanyang mamata, pula na. Natakot ako, Ana. Ang lahat sa kumpanyang iyon ay napakayaman, napaka-inteligente. Pakiramdam ko ay isang manloloko ako, kaya naman sinasaktan kita. Minahal kita sa simula bago ako naging masakim. Tunay kitang minahal. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nawala ang galit. Pinalitan ito ng malalim na kalungkutan para sa lahat ng nasayang. Maari sana kaming naging masaya. Kung tapat lang siya, kung mabait lang siya. Alam ko na minahal mo, Rodrigo, mahinahon kong sinabi. At minahal ko rin kita, ngunit inibig mo ang refleksyon mo rin ng iyong sarili. At nang hindi sapat na maliwanag ang refleksyong iyon, sinubukan mong basagin ang salamin. Binuksan ko ang aking bag at kumuhang sobre. Alam ko na maari kang dumating, sabi ko, o magpadala ako nito sa probinsya. Kinuha niya ito. Ano ito? Pera, hindi, sabi ko.
mga dokumento nga apartment. Nabili ko ang gusaling iyon maraming taon na ang nakaraan. Ang unit 4B ay sa iyo na. Hindi ko na ito kailangan masyadong maraming masamang alaala. Maaari kang manatili duno ibenta ito. Kung ibebenta mo, sapat iyon para magsimulang muli bumalik sa paralan, gumawang isang tunay na bagay. Hawat niya ang sobrenang nanginginig ng mga kamay. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, dahil ako ay ako sabi ko, at dahil ang bawat tao ay may karapatang ayusin ang kanilang sira kahit ikaw, lumingon ako at sumakay sa kotse. Anna, sigaw niya nang naksara ang pinto. Nakita ko siya sa rear view mirror, isang maliit na anino sa ilalim ng ulan, hawak ang huling piraso ng awa na ibibigay ko sa kanya. Hindi ako lumingon. Sinabi ko sa driver na umalis na. 3 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa ulan. Ang buhay ngayon ay naiba, mas maganda. Nagijizing ako sa aking penthouse, ngunit nagluluto pa rin ng scrambled eggs para sa aking sarili. Uminom ako ng kape sa balkon na may tanawin sa Maynila Bay. Pinapamahalaan ko ang East Group Holdings kasama si Ginong Santos sa aking tabi, ngunit ginugugol ko rin ang mga katapusan ng linggo sa aking bagong workshop na binuksan ko sa May Marikina. Ginawa ko itong isang community center. Ang paggawaan ni Anna, tinuturuan ko ang mga babae, karamihan ay nakaligtas mula sa domestic abuse, kung paano i-restore ang muebles. Tinuturuan ko silang kunin ang isang sirang bagay at gawing malakas muli. Ito ang aking pinakaminamahal na bagay sa mundo. Noong nakaraang linggo, habang binibaluktot ko ang isang mesa, ang isa sa aking mga estudyante, isang batang babaeng nagngangalang Maria, ay nagtanong sa akin. Ate Ana, sabi niya, pinipihi ang kahoy na alikabok sa kanyang no. Namimiss mo ba ang pagiging kasal? Tumigil ako sa pagbinaluktot. Nag-isip ako. Namimiss ko ang ideya nito ng tapat, sagot ko. Namimiss ko ang pagkakaroon ng isang taong kasama sa araw, ngunit hindi ko namimiss ang katahimikan. Hindi ko namimiss ang pagurong para mapasok sa bulsa ng iba. Mag-aasawa ka na naman ba? Tanong niya. Tumawa ako. Marahil, ngunit sa susunod, alam na niya kung sino ako mula sa una pa lang. Walang masikreto. Kung hindi kaya ng isang lalaki ng si Ana de la Cruz, hindi siya karapat-dapat kay Ana Reyes. Si Ginong Villanueva, ang mamumuhunan mula sa gala, ay talagang nag-imbita sa akin sa hapunan kamakailan. Hindi ito aktwal na dati, ngunit halos na. Siya ay mas matanda, mabait, at alam niya ng eksakto kung sino ako. Magtataon kami ng maraming oras tungkol sa negosyo, sining, buhay. Nakakapresko ang pakikipag-usap sa isang katumbas. Hindi ako nagmamadali. Tinatamasa ko ang kalayaan. Tinatamasa ko ang katotohanang makakapagtanong ng organic na manok nang walang nagsisigaw sa akin. Kahapon ay nakatanggap ako ng isang postcard mula sa probinsya. Walang return address, isang larawan lamang ng isang hardware store. Sa likod ay nakasulat, nabenta ko ang apartment. Ginamit ang pera para bayaran ang utang ng aking mga magulang at bumili ng bahagi sa tindahan. Nagtatrabaho ako sa counter. Natututo, salamat. Isinampid ko ito sa aking board, paalala, saradong kabanata. Kaya iyon ang aking kwento. Ang kwentuan kung paano naging katulong ang isang bilyonaryong tagapagmana at kung paano naging reyna ang katulong. Nais kong ibahagi ito sa inyo hindi lamang para sa drama, bagaman maging tapat o ito ay dramatiko, ngunit para sabihin ang isang mahalagang bagay. Kami bilang mga babae ay tinuruan na mag-akomodasyon, tinuruan tayong maging mas maliit para maramdaman ng malalaki ang mas malaki, tinuruan tayong humingi ng tawad sa pag-occupy ng espasyo. Ganoon ang aking ginawa. Itinago ko ang aking liwanag sa ilalim ng isang basket dahil natakot akong mabulagan ng taong aking minahal, ngunit ang tamang lalaki, ang tamang nga tao ay hindi mabulagan ng iyong liwanag. Magsusuot sila ng salaming araw at liligo sa alon nito. Huwag kailanman pahintulutan ang sinuman na tratuhin ka bilang katulong sa iyong sariling buhay. Ikaw ang CEO. Ikaw ang may-ari. Ikaw ang may-ari ng gusali. Kung may nagtatrato,
Sa iyo bilang basura huwag lang magtiis, maghintay at magplano. At pagdating ng panahon, magpintura ng iyong pula na labi, magsuot ng iyong pinakamagandang alahas o ang iyong pinakamagandang ngiti at paalalahanan mo sila kung sino ka. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Salamat sa mga like, sa mga komento, sa suporta. Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga para sa akin ang ibahagi ang pasanin at tagumpay na ito sa inyo. Dito si Anna de la Cruz. Nagpapaalam na ako kailangan kong pumunta sa isang board meeting at pagkatapos noon ay may mesa pa akong kailangang binaluktot. Alahan ang inyong makasarili, makakababayhan at tandaan, itaas ang inyong ulo o mahuhulok ang korona.